Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May tanong lang ako. Nang una ko munang itanong, yung tanong ng pamangking ko, pero naghiwalay na kami. Sandali. Ito, anuin ko lang, babasahin ko yung tanong niya. Sa Leviticus 11:7, yung pagkain daw ng pork is forbidden. Sabi ng Panginoon, basahin ko na lang. That eating pork is forbidden to God, people for the very first time. So kung si God, sinabi na bawal kumain ng pork, ba't daw kumakain tayo? Ang sagutin na sa verse 1 nito, pakibasa. Verse 1 ito. Ikaw magbasa kasi ikaw ang may Bible. Hindi, ano pa, naglo-loading pa. Gusto ko lang makita niya. Naglo-loading pa. Oo. Bring your bed. Pero, ito na, nabukas na. Okay. Ang sabi ganito, no, ang mas maganda basahin dyan yung New Living Translation. Leviticus 11, chapter 1, verse 1. Ito, wait lang ha. Ano ba nandito sa screen ko? Ayan. Ito tingnan mo oh. Then the Lord said to Moses and Aaron. Ano daw sasabihin kina Moses at Aaron? Give the following instructions to the Israelites. The animals you may use for food. Hindi naman tayo mga Israelita. Ba't tayo dinadamay? Oh. Hindi tayo Israelita. Israelita inutusan. Israelita pala yan, hindi sa atin. Hindi sa atin. Israelita yan. Oh. Halimbawa, sampo lang. Panahon ba ito noon or yung ngayon? Panahon yan noon. Panahon yan, buhay pa si Moises niyan. Kaya nga, ang inutusan si Moises, then the Lord said to Moses and Aaron, oh, buhay pa si Musa. Yung tawag ng mga Muslim sa kanya, Musa. No? Buhay pa si Moses at saka si Aaron. Ang sabi ng Panginoon, give the following instructions to the Israelites. Doon ibinigay ang instruction, hindi sa ating mga Pilipino. Oh. The animals you may use for food. 7. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Ceremonial law pala to. Sa anong ceremonial law? Ceremonial law para sa mga Israelita. Ba't ay dinadamay? Dietary law. At So, continue bro. Bro, yung may narinig ako dati na nalinis na. Hindi ko lang alam kung anong pagkain yun na pwede nang kainin. Kasali baboy dun, kasali baboy. Babasahin ko ha. ano daw? Hindi, may... Yun daw mga nakain na pwede nang nalinis ba dyan do. Kasali baboy dun. Basahin mo ang yung Pakiano Biblia na the bro, voice. kasi ipaparinig ko to sa kanya. Ay, wala dyan yung natatanong? Naghiwalay na kami bro, dito na ako. Nandun na rin siya sa daddy niya, nandito na rin ako sa HK. Yung Muslim? Akala ko kasama mo ngayon yung
Yung Wala, nagtatanong. sulat na lang niya ito bro. Sulat, pinicturan ko lang. Okay. So, tinan yung yung The Voice Bible. Mm. Ang tanong niya, kasama ba yung Ito. Yung mga nalinis ng pagkain na pwede nang kainin, pero ayaw pa rin kainin ng mga Muslim. Ito, tinan niya. Pakita ko sa screen. Wait lang. Open daw, sabi ni Divine. Open. Ang nandito sa The Voice Bible, ito sinasabi. Ayan. Ito ay nasa Acts 10 verse 11. Ating simulan sa sa 10. Ang sabi sa 10 ganito. But he soon grew hungry while his lunch was being prepared. Peter had a vision of his own. A vision that linked his present hunger with what was about to happen. A rift opened in the sky. A rift opened in the sky, and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the torn opening toward the ground. This container, teamed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. Ito, kita ito, kasama talaga ang pig Pig. Pigs, kamo. Pigs. Dami talaga, pigs. At ang sabi ng boses, get up Peter, kill and eat. Ang sabi ni Peter, no way Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before. Not once in my life. Ang sagot ng boses, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Sa madaling salita, nilinis na kasama baboy. Okay po Brad, napaka-clear po. Ito, iparinig ko to sa pamangkin ko po. Okay. So, Meron pong i-add pa. sige, go ahead. Salamat salamat sa inyo po. Iba naman po, ito naman po is, yung Katoliko dati, tapos babalik siya sa Katoliko. Ang ko po dyan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Kasi nung pumunta siya sa simbahan, hindi naman, tinabihan siya na, nagtanong kasi siya doon sa simbahan doon, ay sa Katoliko kong ka-brother, doon sa ibang bansa. Nakwento niya doon na lumabas na sa pagkakatoliko. So ngayon, balak niyang balik sa pagiging Katoliko, sinabihan siya ng brother doon na bawal ka munang kasi yung kailangan mong mag-start uli. Mag-start uli siya. So ang tanong ko, ano po ba ang dapat gagawin na mga proseso po para po siya sa Katoliko ulit? Okay, Brother Angel. Pakisagot yan, Brother Angel. Ganun din naman, no? Ang gagawin niya, magsimba-simba, bawal siya mag-communion. At ikumpisal niya po na ang pagtalikod niya, tawag yun, apostasy. So, ikumpisal lang naman yun kasi talagang isa lang naman ang binyag yun kahit ilang beses siya mabinyag sa ibang sekta, isa lang yun, ang pinaka-valid lang doon yung sacrament of baptism kasi yun lang ang sakramento, no? Lalo na Trinitarian formula yun. Kasi umalis lang naman siya doon, apostasy lang yun, no? So, although, siyempre, sa grave sin, malaking kasalanan yun. So, ang gagawin lang naman niya, niya yun, ikupisal niya yun. And then, mas malamang, depende sa pare kung ano yung pagagawa sa kanya, pwede siyang ikatikay suli, no? Para tapos, i-profess yung faith niya na naniniwala natin sa Katoliko. So, wala namang ibang babalikan, magpabingig siya uli, magpakumpil uli, wala nang ganun. Kumpisal lang naman yun kasi tumalikod siya. Unless kung ano yung pagagawa ng pare, baka ikatikay siya uli para mas malaman niya uli yung pananampalatayang Katoliko at kailangan i-profess niya yung faith niya. No? Kailangan maniwala siya. And then, hindi natin alam kung mas maganda, sabi niya sa pare kung ano talaga yung niya. Pero, usually dyan, confession lang, kapatid.
And kung mag-advise si father na mag-catechize siya, dumaan siya sa katikisi muli, wala pong problema yun. Pero confession lang yun, dahil Katoliko naman talaga siya. Medyo naligaw lang yun. Wala na ibang proseso naman yun. Catechism and confession. No? Pero kung usually confession lang yun dahil Katoliko naman siya dati. Sis Rolette. Opo. Ano po, follow up ko lang po. Kung babalik po siya sa pagkakatoliko, pwede na po siyang gumamit ng mga sacramental? Siyempre, hindi. Katoliko naman talaga siya. Kaya lang, yun nga, confess niya lang yun na tumalikod siya. No? So, maraming yung mga kasalanan na gawa yun. Schism, apostasy, heresy, dahil nag-ano siya. Ang dami nun. Maraming mga kasalanan. Ikumpisa lang naman niya yun. And then yun. Pag na-confess na ho yun, of course, pwede siyang bumalik sa mga sakramento, kapatid. Ano na yun? Pwede na siyang mag-ano ng cares? Yes. Sabi ko sa kanya kanina is, pag nag-ano ka na, kasi para sure ako, kaya itinanong ko, ang sabi ko lang sa kanya kanina, mag-kumpisal ka dyan. Kumpisal lang. Tapos itanong niya kay Father kung ano pa yung proseso. Kung sabihin niya lang sa kumpisal, Father, yun nga, kailangan alam yung proseso, no? Father, forgive me. Una, i-bless ka niya. Tapos, okay, state your sin. Sabihin mo yung kasalanan mo. Tapos sasabihin mo, Father, bless me or forgive me, no? Ito, tumalikod po ako. Ano po yung gagawin ko para pa sa pagbalik, no? Tapos, yung iba pa niyang kasalanan, no? Maliban sa pagtalikod, inatake ko yung Katolikong pananampalataya, lahat yun, no? Nang ginawa niya sa Catholic Church. Tapos, later on naman, magbibigay ng advice. Pwede niya sabihin, sige, pinapatawad na kita, pero dapat mag-undergo ka ng catechism, pwede gano'n, no? Mag-ano ka muna, ganito. Pero I'm sure, bibigyan siya ng absolution. And then, yun na yun. Pwede na siya mag-ano ng sakramento. Salamat po, Bro Angel. Okay po. I-send ko rin ito sa kanya. I-re-record ko na lang anong tawag doon, tapos i-send ko sa kanya. Pwede isa na lang? Okay, go ahead, te. Okay. Salamat, bro. Tayo pong mga Katolikong nabinyagan, meron pa tayong mga, siyempre may mga pangalan tayong binibigay sa pari para di ba, minimension ng pari yung pangalan natin para sa binyag. Ngayon po, meron po tayong mahilig tayo sa mga palayaw. May mga nickname tayo. Allowed lang po, okay lang po ba yun yung palayaw? Brother Romel, pakisagot. Brother Romel? Ayan po, ayan. So, well actually, wala naman po tayong nakikitang problema, kapatid, sa paggagamit po ng palayaw kasi wala naman po tayong nakikitang violation of the law regarding using of it. Okay po, Bro Romel. Yun lang po ang mga katanungan ko. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. God bless po sa ating lahat. Okay, so tingnan natin dito sa sa ating mga comment sections natin, ano? Sa iyo, Brother Romel, meron bang tanong dyan sa comment section mo? Sige po, check natin kung meron. Eto po. Bro Romel, pwede pakita ginamit ni Bro John Ray na books, Canonization of Saints. Salamat. Okay bro, wait lang. Pinakita ko na kaganina, pero sige, pakita ko na lang uli. Ito. The Cause of Canonization, How Saints Become Saints by Michael Fries. Yan. Yan, picturean niyo yan. Saan ba ito? Ayan, para makita ng buo. Thank you, Brother John Ray. Grabe talaga yung effort. Magkano yan, bro? Mura lang to, bro. Kasi magkano mabili ko nito? Mura lang to. Basta mura lang to. Wala pang 100 yata bili ko dito. $, mabili ko dito. Sa Amazon ko pa nabili ito sa Amazon. Sige, masalamat, bro. Okay. May tanong pa dito. Sabi ni Jeremias Solayaw, ang Sabado, Katoliko nagtukod. Mga Sabadista, anak ra sa Katoliko. Katoliko man nagpangalan sa Sabado, ngay kapito kalos kalendaryo. Tagalogin ko, ha?
Ang Sabado, Katoliko daw ang nagtatag. Ano? Nagtatag? Ano kaya nangyari yun? Kaya nga ang Sabadista ay anak ng Katoliko. Katoliko man ang nagbigay ng pangalan na Sabado sa ikapitong araw ng kalendaryo. Anong masabi mo doon, Brother Romel? Ano yun? May mukha yatang hindi klaro yung ano niya, statement niya. Sabi niya, ang Sabado, Katoliko daw ang nagtatag. Kaya nga kung nagtaka ba't nagtatag? Kasi sa Bisaya, nagtukod. Kung nagtukod, nagtatag. Paano tinatag yung Sabado? Meron ng days. Pero actually, kung titingnan natin, in our calendar, no, may days na talaga, no? One week in 7 days. So, paano itatatag yan ng Katoliko ang kalendaryo? Baka siguro yung ibig sabihin niya, bro, yung Gregorian calendar. Yun siguro yung ibig niya sabihin na tayo yung natatag ng Sabado dahil yung Gregorian calendar ginagamit nila. Yun pa nga yung dapat na maunawaan ng lahat. Baka yung ibig sabihin niya, Brother Romel, yung names of days. Names days. Names of days, kasali yung Sabado na ang nag-establish no, ng simbahan. Baka yun ang ibig yung sabihin. Kaya nga, totoo naman yun. Kasi ang mga pangalan na yan, from Monday to Saturday, kasali na yung Sunday, simbahan man nagpahintulot na yan ang gamitin. Baka yun ang point niya. Bujando. Okay, next question from Solmiano. Kapag namatay ba ang ating mga mahal sa buhay, hindi ba sila sinasamahan ng Diyos? Sino sasagot sa inyo? Brother Romel? Pag namatay ang mahal sa buhay, hindi ba sila sinasamahan ng Diyos? Yun ba yung tanong? Oo, yun tanong. Bakit pa sila sasamahan ng Diyos? Sa Hebrews chapter 9:27, meron tayong particular judgment na kapag namatay tayo, so mapupunta yung kaluluwa, langit, purgatorio o impyerno. Sasamahan ka lang o makakasama mo lang ang Diyos kung ikaw ay mapapalangit. Pero kung mapapapurgatorio, i-purify ka muna. Pero kung impyerno, malayo ka talaga sa Diyos. Sabihin na, Brother Romel, di ba ang Diyos nasa lahat ng dako? Ano naman kung nasa lahat ng dako, ibig sabihin ba yun? Mag-suffer din siya sa impyerno? Ganun ba yun? Ayan, okay. So, meron pa tanong dito. Ang Katoliko ba, o ang Couples for Christ ba, Katoliko rin ba yan? Yes. Okay, yes. Sabi pa dito naman, tanong ko lang, from Rocky Niel, tanong ko lang, yung prayer ni Saint Benedict, pwede ba yun i-apply kahit wala yung medalyon? Sana po mapansin mo, bro. Brother Romel. Yung term kasi na medalyon, iba yung naiisip ko, parang Jackie Chan ba? Parang Jackie Chan, medalyon. The medallion. Benedictine medal siguro, okay. Oo. Pwedeng i-prayer kahit walang yung Benedictine medal. So actually, pwede naman yung pinipray nga yan ni Brother Wendell noong debate, di ba, Brother Jando? Yung Proc Sacra Set Mihilox, nung Draco Set Mihilox. So, pwede naman kahit wala kang Benedictine cross kasi alam mo naman kung paano gamitin. Unless kung hindi mo alam kung paano gamitin yon. Ito naman sabi ni Cyril Marquez, ano ba ibig sabihin ng Novus Ordo? Sino nakakaalam? Yun rin. Brother John rito, linya to John. Novus Ordo, ibig sabihin new order. New order of Damas. So, dahil may new order, mayroong old. So, yung old, yun yung Tridentine Latin Mass, na yung mga Latin Rite. Yun. Yung nakatalikod ang pare, yung kapag nagre-receive ka ng Holy Communion, nakanganga ka at isusubo ng pare. Kasi bawal hawakan doon ang ostiya. Yun ang old Latin Rite, TLM. So, yun namang Novus Ordo, New Order. So, yun nakikita mong misa ngayon sa simbahan na tinatawag natin vernacular masses. So, yan yung New Order of the Mass or Novus Ordo, kapatid na Brother Jando. Sabi ni Melvin Otid, ask lang ko, naibag o video, nagbuyag ang pare og iro. Pwede day na. Ano yun? Nagbinyag ang pare ng aso? Nagbuyag. Ibig sabihin, parang binugaw palayo. Nagbuyag.
Pero Pag, pero kung sakali na ano lang, hindi lang napindot yung N, nagbinyag, pwede ba daw yun? Brother Romel? actually, kung ako yung tatanungin at wala pa akong nabasa, pero wala pa akong nababasa kasi na binibinyagan yung aso. Tao lang po kasi yung binibinyagan kasi yung tao po ay may kaluluwa. No, kumpleto po yan, katawan, kaluluwa at spirito. Yun po ang makakatanggap ng tinatawag nating baptism. Kasi yung baptism ay naglilinis po ng kasalanan, maging actual o di kaya ay original sin. Yung actual naman, hindi kaya yan ay mortal o di kaya ay venial, pinapatawad. Paano magkakasala ngayon yan ng aso? Example, paano magkakasala ang aso ng mortal sin? Pwede ba meron siyang full knowledge? Grabe talino ng aso Magkakasala yung aso ng mortal sin kung kakagatin niya ang kanyang itoy. Ito pa, sabi ni De Leon Librado, ang alam ko si Paul ang namatay sa Roma. Pero si Pedro, hindi Pedro, ay sa Persia yata. Tama ba yun? Si Persia yun Persia. Pati siya ba dyan do, hindi siya sigurado kasi may yata Hindi siya sigurado Sa Persia yata, tama ba yun? Hindi siya sigurado. ano sagot? Ay, sa Roma, syempre, kung ang babatayan mo history, Roma, ikaw hindi ka sigurado yata. So, hindi ka sigurado. Para maging sigurado ka, pumunta ka sa history at ang history ang magpapatunay sa iyo, namatay si Pedro sa Roma. Walang yata. Ito Walang naman, yata. from Solmiano. May isa dito ba dyan do? Sige, go. Tanong dito niya medyo maganda tong tanong niya. Galing kay Pinoy Life in Canada. Canada to na katanungan. Sabi na, Brother John Ray, ano po standing ng simbahan sa 3 days of darkness? Salamat po. Brother Angel. 3 days of darkness? Tatlong araw na madilim. Brother Angel. Private revelation yan, no? Marami na private revelation. Yan. From Fatima ba kasama yan? Hanggang ngayon, it's a private revelation, kapatid, no? Lahat ng mga actually tanggap yan, no? Tanggap yan ng simbahan. Binanggit ni Padre Pio yan. So, halos lahat ng mga mystic, ng mga kilala nating santo, na vision na nila yan, yung 3 days of darkness. So, yes, kailangan din natin yan, no? It's a private revelation, pero mga santong kilalang santo, na inano nila yan, mga kapatid, no? So, kailangan paghandaan din natin yun. So, yun, naano ko na rin yun kung anong dapat gawin. At may mga kaparian ngayon na mystic din, laging binabanggit pa rin hanggang ngayon yun, yung 3 days of darkness, kapatid. So, siyempre, hindi naman natin maano sa simbahan, no? Kasi private revelation yan. Hindi, unless pag-aaralan pa mabuti lahat yan. But, from the word of Saint Padre Pio talaga, sabi niya, magkakaroon daw ng 3 days of darkness. Yun lang po ang pwede natin maibigay na information. Maraming salamat, Brother Angel. At ako naman, pinakinggan ko ang explanation ni yung sa Catholic Answer, sino nga ba yung Jimmy Akin. Si Jimmy Akin, pinakinggan ko explanation niya dyan. Officially, pag sinabing officially, turo talaga ng simbahan, walang aral ang simbahan, walang turo ang simbahan about 3 days of darkness. Kahit sa ang teaching ng simbahan, tradition man o CCC o ano bang dokumento, walang turo ang simbahan about 3 days of darkness. Tama si Brother Angel, yun ay private revelation. So, ang turo naman sa private revelation, it's up to us, no, kung paniniwalaan natin o hindi. So, nasa sa'yo yan kung paniniwalaan mo hindi, as long as hindi ka lumalabag sa iyong pananampalataya. Pero, according sa explanation kasi ni Jimmy Akin, sa pag-research niya, lahat ng sources about 3 days of darkness, wala siyang matibay na talaga na yan ay authentic na tawag dyan, authentic na
Revelation? O authentic na revelation. Wala siyang nakita. Lahat na kahit sa Fatima daw, according sa akin, according to kay Jimmy Akin, kahit yung Fatima daw, based lang din yung sa Fatima sa mga nauna na mga revelation about ladies of darkness. Doon lang din daw yan na nakuha. Kasi yung ladies of darkness na galing daw sa Fatima, even ang church, hindi naman yan inano talaga ng simbahan. Hati ang ano ng simbahan dyan, hati ang kanang tawag dyan, yung paniwala ng simbahan. May naniniwala, mayroon ding hindi. Tama si Brother Angel kanina. So, as long as kapatid, na Pinoy life in Canada, no, hindi lang siya lumabag at wag mong gawing ano yung Ladies of Darkness na matakot ka. No, yan lang ang ano na gawin mong ano yung Ladies of Darkness na magkaroon ka ng takot na baka dumating na no. Just live as normal lang. No? Kasi yun nga kay Jimmy Akin, wala namang aral talagang simbahan about Ladies of Darkness. Ang lahat lang yan is private revelation. Nasa sa iyo yan kung paniniwalaan mo. Hindi ka naman magkakasala kung paniniwalaan mo. Hindi ka rin magkakasala kung hindi mo siya paniniwalaan. As long as hindi ka lumabag sa mga katuruan ng simbahan. Yun lang siguro ang ikadagdag ko sa sagot ni Brother Angel. Brother Jando, maraming salamat. Okay, thank you. Ito naman tayo kay Mario Granada. Mario Granada, good evening. Good evening. Mag-congratulate lang ako sa imo. Congratulations. To God be the glory yan. Pinakita mo doon sa Cagayan de Oro. To God be the glory po yan. Dahil hindi tayo ginabayan, malamang nahirapan ako doon. Thank you, Brother Mario. Okay. Okay. Salamat. Ito naman tayo ngayon kay Champ Fernandez. Brother Champ Fernandez, ano ng balita? Bro, wala pa din. Wala pa talaga. Hindi nagpaparamdam. Hindi nga nag-reply sa akin eh. Hihinga siguro, Pero bro. nasabi ko na. May tanong na ako, bro. Ano yun? Samantalahin ko na rin yung tawag dito. Kasi may mga alam naman natin kung sino yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay Kristo. Ay, si Jesus ay Diyos. So, tanong nila kasi, alam ba ni Jesus kung kailan ang huling paghuhukom? Ay, eto yan bro. Sabi ni Kristo, ang alam lang ang nakakaalam niyan. Bakit? Hindi niya pwedeng suwayin yung Ama. Ang Ama nagtalaga. Saan ano nga sa gawa yung Brother Romel? Sinabi ni Kristo na ang panahon ay ang katakdaan na panahon ay hindi para sa inyo. Gawa 1:7. Gawa 1:7. Ating basahin yung Gawa 1:7. May sinabi kasi ganun si Kristo eh. Gawa 1:7 ang sabi ganito. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Si Kristo, siya yung karunungan ng Diyos. Siya yung karunungan ng Diyos. Imposibleng hindi niya alam. Pero, nasa Ama ang desisyon. Wala sa Kanya. Kaya much better na wag na lang nating alamin kung kailan yung nakatakdang araw. Mas maganda, maghanda na lang tayo. The Champ? Okay, so paano siya i-rebut? Ganun lang siya, bro. Sabihin mo ganito. Yung sinasabi ng INC. Kasi mukhang gusto nilang palabasin na Diyos niyo si Jesus, di ba? Bakit hindi niya alam? Diba? Ganun sila. Simple lang yan. May nakatalakay na kung ganyan, anong ginawa ko? Binasa ko lang yung Pilipos 2:5 hanggang 7. Yun. Sabi sa Pilipos 2:5 hanggang 7, sabi ganito, naway magkaroon kayo ng kaisipan, na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Imposible naman hindi niya alam. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos eh. Ano ba ang isa sa mga kalikasan ng Diyos? All-knowing. All-knowing. Isa yun sa kalikasan ng Diyos. Taglay niya yun.
Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So nagpakumbaba si Kristo, naging masunurin si Kristo, ang Ama ay nagtakda na ng araw. Gawa 17:31 yata yon. 17:31, sabi, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. O, sino yung hinirang na tao dyan? Si Kristo. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay, ang taong yun. Ibig sabihin, syempre, taglay niyang kalikasan ng Diyos, at siya yung sa pamamagitan niya, mangyayari ang itinakda na araw ng Ama. Siyempre, alam niya yun. Pero sabi kasi, maging ang anak ay hindi alam, ibig sabihin, kailangan siyang sumunod hanggang sa katapusan. Kailangan niya maging masunurin. May dagdag tayo, bro, Sige, go ahead, Brother Romel. Okay. Maganda kasi, Brother Champ, maganda yung argumento. Pakiulit yung sinabi niya na dahil na yung objection niya na hindi daw Diyos si Kristo. Ano yung objection niya? Dahil? Hindi niya alam ang takdang panahon. Hindi niya alam. Okay. Dahil ba ganoon sinabi na merong hindi alam ang Panginoong Hesukristo, nangangahulugan ito na hindi na sa Diyos? Okay. Sa Genesis chapter 3, verse 8 to 9. Kung babasahin po natin dito, ganito po kasi yung sinasabi dito sa talata. Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Ang tanong, ang Diyos ba ang nagsasalita dito? Kapag sinabi nilang oo, ay ibig sabihin hindi pala ang Diyos kasi nagtanong siya kung nasaan si Adan, no? Hindi nangangahulugan dahil na merong hindi alam, sinabing hindi alam, ibig sabihin hindi na yun Diyos. Katulad nito, ibig sabihin pala na nagtanong ang Ama, saan ka naroon kay Adan, ibig sabihin hindi niya Diyos yung Ama, no? So yun po ang ewan ko lang kung anong klaseng pagkaunawa ba, anong ina-apply nila sa pagbabasa sa Biblia, bakit po hindi nila nakikita ang bagay na ito. Tama po yung sinabi ni Brother Jan, ito yung dagdag ko lamang na kung meron palang sinabi na hindi alam ang Panginoong Jesucristo, katulad nito, ang Ama ang nagsasalita dito, ibig sabihin hindi niya rin pala alam kung nasaan si Adan, at nagpapatunay pala ito na hindi sa Diyos. Ang mangyayari niyan, wala palang totoong Diyos. Para sa kanila yon. At dadagdag din ako, Brother Romel, dahil kung ililiteral natin yun, bro, no, na hindi niya talaga alam, tandaan natin, una-una sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo is dual nature. Dual nature siya, pagka-Diyos at pagkatao. Normal sa kanyang pagkatao, hindi niya talaga malalaman yon. Kasi, ang kanyang tao is limitado. Pero pag nag-usapan ng pagka-Diyos, kapatid, hindi pwedeng hindi niya malaman yon. Okay? Kaya nga, yung ginagamit nila na talata, hindi lang nila naunawaan. Ito yung talata, di ba? Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So, dito, pinapalagay nila na hindi Diyos si Kristo kasi hindi niya alam. Bakit sa Tantay City, sinabi ni Kristo, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak na tao. Paano niyang hindi malaman, inagbigay siya ng hint kung paano siya babalik, kapatid? Nakuha mo? Opo. Di ba? Hindi na. Bigay siya ng hint kung paano siya babalik. Katulad sa panahon ni Noe, di alam niya. Ibig sabihin, yung sinabing Ama lang nakakaalam, sa kanyang pagkatao, hindi niya pwedeng malaman. Limitado kasi ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babasahin mo sa Lucas 2:52, ang kanyang ang karunungan ni Kristo ay nagde-develop. May Diyos bang nagde-develop ang karunungan?
Isabi nga ni San Pablo, siya mismo ang karunungan ng Diyos. Sa unang Korinto 1:18, 24, ang karunungan ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. May karunungan ba na hindi niya alam kung kailan siya darating? So, does not make sense, kapatid. So, ibig sabihin nun, yung sinabi niya na hindi niya alam ang pagdating ng huling panahon sa kanyang pagkatao. Pero sa kanyang pagka-Diyos, hindi niya pwedeng hindi malaman. Nagbigay na nga siya ng hint sa Tantay City. Basahin sa Tantay City kung paano siya babalik. Katulad daw sa pagdating ni Noe. At ano bang sinabi ni San Pablo? Hindi ba niya alam? O basahin natin ang Kolosas. Kolosas 2:1-3. Kung hindi ba alam ni Panginoong Jesucristo? Ito mababasa natin 2:1-2. Sapagkat ibig ko na inyong malaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Mayroon bang kinatataguan ng kaalaman na walang alam, kapatid? Hindi na. Di ba? Amen tayo, bro. Siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman. Siya pa lang kinatataguan ng kaalaman. Bakit hindi niya alam? So, di nila naunawaan ang buong konteksto ng Biblia. Tama. So, anong ibig sabihin nun? Ang kanyang pagkatao ang limitado. Sa kanyang pagkatao, dahil tao siya, ayon nga sa Lucas 2:52, ang kanyang karunungan ay nadidevelop. Lucas 2:52. Pero sa kanyang pagka-Diyos, kapatid, napakalinaw sabi ni San Pablo, siya ang kinatataguan ng lahat. Pati ng kaalaman, paano hindi niya malalaman. Isa Tantay City nga ng 24 ng Mateo, sinabi niya kung paano siya babalik. Katulad sa panahon ni Noe. Ganun siya babalik, paano hindi niya alam, nagbigay siya ng hint. No. So, ipaliwanag mo ng ganun. At yung sinabi ni Jando ganina, Gawa 1:8, napakalinaw kung babalikan mo pagkasabi ni Panginoong Jesucristo dun, paunawa ko sa iyo, anong sinabi ni Panginoong Jesucristo dito? Gawa 1:7. Para mas maunawaan mo. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo, hindi kasali ang kanyang sarili, sa inyo, repirado lang sa kanyang mga alagad, ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Unawain mo, sino lang ang hindi pwedeng makaalam? Mga alagad, hindi niya sinali sarili niya. Kasi kung kasama pa sarili niya, sasabihin niya dito, hindi ukol sa atin. Hindi niya sinama sarili niya Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at unang mga bahagi ng panahon. Hindi ukol sa mga alagad. Hindi siya kasali. Kasi kung kasali pa siya dyan, hindi ukol sa atin. Kasali sa dapat sarili niya dyan, kapatid na champ. Dagdag din natin. Ano ba turo simbahan yan? Kung bakit si Jesus kasi hindi niya ni-reveal yan. CCC 474 nga, bro, Jando. Ano yan, bro? CCC 474. Ito yung purpose kasi ni Jesus. Sabi nga ni bro yun kanina, kasi dumating siya rito, di ba, bilang tao nga, no? Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. And ano ba ang purpose niya rito? Para ba sabihin yung end of the world? Hindi. CCC 474 po. Okay, ito sabi CCC 474. By its union to the divine wisdom in the person of the Word incarnate, Christ enjoyed in his human knowledge the fullness of understanding of the eternal plans he had come to reveal. What he admitted to not knowing in this area, he elsewhere declared himself not sent to reveal. Yun. So, isa yan, no? Ang turo ng simbahan dyan, hindi niya, alam niya, but hindi yun ang purpose kasi, no? Hindi yun ang purpose ang pagkaano niya. Pero may idea ka naman may idea ka naman. Tingnan mo, kung hindi niya talaga alam, basahin natin sa Mateo 24, bro, sa 32. Ano 32 to 34. Ano yun? Mateo? 24. Mateo Verse 24.
Verse 32. May idea yan. May idea ka na dyan. Eh. Alam niya kung kailan. Sabi niya ganito. Unawain, unawain nyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita nyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit yung mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Alam niya eh. Tapos, ano ba reason dito? Even yung binanggit ni Bro Romel sa aklat ng Genesis, bakit tinanong ni God, nasan ka, Adan? Ganon din naman doon kay Cain at Abel eh. O sabi, Abel, anong nangyari? Bakit narinig ko pwede bang hindi alam ni Father God yun? Diba kay Abel at Cain, tinatanong niya, bakit nagkakaganon yung Abel? Parang umiiyak na ito ganon. Ewan ko po dyan, sabi ni Cain. Pwede ba hindi alam? So there's always a reason for that. Kapag wala talaga sa tunay na iglesia, mahirapan sila magpaliwanag dyan. Bakit? What's the reason? Dun sa tingnan mo sa Genesis, bakit niya tinatanong yon? Bakit niya kailangan tanongin ni God? Kasi gusto niya bigyan ng pagkakataon yung mga tao, yung tao nun, si Adan, kung gaano ba siya kababalob na willing niyang sabihin. Oo. Willing niya bang sabihin anong nangyari o itatago niya? It's a test of faith. No? So kung wala ka sa iglesia, mahirapan ka. Ganon din kay Cain at Abel. Bakit tinanong pa ni God? Hindi ba niya alam? Alam niya. But there's always a reason. Bakit? Test of faith. Kung kailangan, ganon din tayo. No? Handa ka bang, kaya nga may kumpisal eh. No? Handa ka bang yung talagang sabihin mo sa Diyos ang kasalanan mo? Alam niya eh. Tama? Yes, bro. Alam niya, ba't kailangan pa ng kumpisal? Alam naman niya yung kasalanan mo na. Bakit kailangan mo sabihin? It's a test of faith, humility in front of God. Kaya nga banda rito, sa 24 nga bro, ganun din, i-ano natin, anong pinaka-reason niya, makikita mo sa 44 bro, 24:44, sabi ni Jesus. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. See? That's the reason to get ready every time. Tama? Kasi pag binigyan Tama, kasi kung pinaalam na Brother Angel, maghahanda tayong lahat. Pero, kapag sinabi mo, halimbawa 2030 pa ang paghukom, magluluko muna ako rin ngayon. Correct. Di ba? Gawin ko na lahat ng katarantaduhan. Tama bro Cham? Yes. Nakita mo? Ang galing, yes. Diba? Kapag sinabi niya exact date, natural alam niya. Pero pag sinabi exact date, magluluko muna ako ngayon. Later pa naman darating. Ganito pa lang oras siya darating. Hindi ka maghahanda everyday. Walang pinakaiba na Brother Angel sa mga mayayaman, di ba? Yung mga magulang mag-out of town, sabihin sa anak, ganitong kami darating, babalik anak. Di yung anak, habang wala pa yung mga magulang, sa ano pa darating yun? Party ba tayo sa bahay? Aabutan biglang darating. O biglang naabutan, diyari. And that's exactly na hindi niya sinasabi hindi alam. And ang turo ng simbahan, he came down na yung reason niya, the reasons, that's what he was here, not to reveal that end of the world. Ang gusto niya ipaalam sa mga tao, maging handa araw-araw. Yung po bro Cham. By the way pala, sabi ni Brother Archie, dito, yung nasa Korea at Japan na lang ang hindi napapalaban sa physical public debate. Okay na ba yung bro Cham? Opo, ang galing lang talaga kasi biruin mo ang Diyos, may humility, may pangpapakumbaba, pero mismong tao hindi nila kayang gawin yun. Tinitest din kasi yung faith natin at may dahilan siya. Kahit yung tingnan mo yung humawak sa kanya, yung dugo, 12 years, sabi niya, sino humawak sa akin? Pwede bang hindi alam ni Jesus yun? Pero anong hinihintay niya? Dun sa babae magtapat. Magtatapat ka ba o hindi? Tama, hindi? Ni-reveal niya yung sarili niya din. Yes.
Pasensya Yun ang ako po yung ganun-ganun, di Yes. ba? Sabi, okay, yung pananampalataya mo ang magpapagaling sa'yo. Tama. And there's always a reason, hindi alam na Iglesia ni Cristo yan, ang tatag ng tao. Hindi alam nila yan. Oo nga, kaya nakakalungkot nga. Grabe Ang yung mga... problem kasi nila, Brother Champ, yung pagkakilala sa tunay na hindi Panginoon Jesucristo, yung pagkasiya. Kaya nga, yung tanong mo na yan, napakalaking niyan sa Ebanghelyo ngayon, di ba? Ano sabi ni Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo? Sa kanila, sino ako? So, napaka-importante po na makilala natin ang tunay na Kristo. Kasi kung hindi mo kilala ang tunay na Kristo, hanggang ka na lang talaga, hanggang INC na lang na paniniwala na ang Kristo ay hindi Diyos, kaya hindi siya Diyos, hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. Kawawa. Kaya tingnan mo rin, dun sa Ebanghelyo, bakit niya tatanungin, kayo ba, sino ako? Natural, alam niyo, nasa isip ng mga apostol, pero kung sino yung magsasabi talaga, inihintay kasi ng Diyos tayo, kaya may free will. Hindi niya gagalawin ang free will ng tao. Kaya siya gumagawa ng mga ganong salita dahil yes, of faith sa atin yun. Katulad nun, sino yung mga nag-reveal, tingnan mo. Titingnan niya kung sino talaga yung may wisdom from God talaga. Si Apostle Peter, siya nagsabi ng tama eh. So, imposible niya alam kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya. Alam niyo, ba't tinitingnan niya ngayon yung free will ng tao? Gagamitin mo ba talaga ito para sa pagpapakumbaba at pagkakakilala sa kanya? Yun ang doon. Anong problema sa mga Iglesia ni Cristo? Tibang wala sila sa tamang church. Tatag ng tao kasi sila. So, biktima lang sila. Kaya ganun na lang ang talagang talagang nakita mo. Hindi siya Diyos, no? Hindi siya Diyos. Pero sabi nila, siya maghuhukom. O paano hindi naging Diyos yun? Alam nila siya maghuhukom. Doon pa lang, kontra-kontra na, di ba? So, Tama. let's just keep praying for them. Yun po yung paliwanag ng simbahan. Hindi pumunta siya rito, hindi pa to reveal that end of the world. Hindi yun. Ang gusto niya maghanda yung mga tao. Yun po, kapatid. Kaya nga, bro. Kaya kailangan natin silang pagdasal kasi grabe, nagpag-ipit na talaga sila. Kung hindi mamimersonal, mananakot na. So, takot sila. Takot silang katalakayan talaga. Then bro, last na po for bro Angel. Bro, ano yung tinutukoy na word sa yung Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and my soul shall be healed. So, yung word na yun, bro, ano yung tinutukoy bro? Theological. Sagutin nyo yan dahil 10:34 na. Pagkasagot ko John Ray. Ay, sorry, 10:30 na pala. Brother John Ray, pagkasagot Brother John Ray. Oh, yes. Ano yung tanong, bro? Ano? Bro, yung salitang word, yung word sa part ng mass during the before the communion, yung before receiving the communion, yung Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed, or my soul shall be healed. Yung word doon, bro, ano yung ibig sabihin? Yung word. Yung word, I am not worthy to receive, but only say the word, and my soul shall be healed. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and my soul shall be healed. Well, only say thy word. Katulad yan sa sinabi natin kasi theologically, well, yan, mababasa natin yan, Matthew 8:13. Ang nagsabi niyan yung centurion. Pero yung tanong mo, theologically, ano ang significant ng word, ng ibig sabihin yan? Salita ng Diyos na naglilinis sa tao. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 17, 1:15-3. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Englishin na lang natin. Kasi English pala to si Brother Champ, no? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, bro, now you are clean through the word which I have spoken to you. So yung salita na yun yung nagpapalinis sa atin. Hindi man natin siya matanggap, but through His word. Kaya nga sabi natin, di ba? I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Sa kanyang salita, mapapagaling na tayo, kapatid. Yun, okay na po. At least,
malinawan na. Thank you bro. Salamat sa Diyos po at salamat din sa magandang paliwanag niyo po talaga. Kung nasa tamang iglesia ka talaga, hindi ka mawawala.